Taurus, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for December 16 to 31, 2024. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Ayan. And also, please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, and mag-comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Okay, let's see Taurus energy update. Second half ng December for Taurus. Okay, so this is your overall energy, possible challenge, opportunity, and blessing. Okay, busy rin kayo, Taurus. As an overall energy, Queen of Pentacles, so maaring kayo ay punong abala. Ngayong second half ng December, may mga gathering sa family. Pwedeng ikaw yung ikaw yung gagastos. Financier, parang ganun. Some of you will also receive, pwedeng meron kayo marireceive na recognition sa trabaho, or yung iba meron kayong promotion. Oo. Can be a leadership role as well. And I see you na financially stable. Kasi masipag rin kayo eh. What is the Queen of Pentacles? You have the Hanged Man. This is about reassessment of your financial situation. So, maari ring hindi lang dahil masipag kayo, but also you know how to handle your finances. Kumbaga, pagdating sa control, pagpipigil sa inyong sarili sa paggastos sa mga bagay na hindi naman importante. So, yun talaga yung binibigyan niyo ng attention. You have realization kung ano yung magbebenepisyo ka, ano yung hindi. So, you are more practical. So, for your challenge, the Three of Pentacles, pwedeng kung meron kang project with someone or collaboration or connection with someone pagdating sa pera, sa business, or sa trabaho, pwedeng magkaroon ng misunderstanding, miscommunication about money or about the project that you're doing. Pwede rin pagdating sa trabaho, pwedeng magkaroon ng challenge within your boss or someone in authority dahil hindi naging malinaw yung responsibilities na binibigay sa'yo. Na pwedeng, ang alam mo, ito lang ang responsibility mo, pero yung boss mo pala nag-e-expect na may iba ka pang gawin. 'Di ba? So, kailangan dito open yung inyong communication, set your proper expectations para maiwasan ang misunderstanding. Now, your opportunity is the Judgment card, which is transformation, rebirth. It's a brand new you. So, yung iba sa inyo, meron kayong opportunity na i-enhance ang inyong physical self. So, yung iba sa inyo, you are doing things to improve how you look. Yung iba, may bagong hairstyle, may bagong pananamit, no? Minsan kasi nagbabago rin tayo ng styling natin, 'di ba? Or this can be in a spiritual level that you are changing, you are becoming spiritually aware. You have the Eight of Swords. So, this is freedom as your opportunity. So, maari kasing meron kang mga insecurities sa buhay mo na na-realize mo, itong mga insecurities na to, yan yung pumipigil sa'yo sa pag-unlad, no? To grow. And, for example, no, halimbawa, gusto mong maging sikat na content creator or kumita rin, no, sa social media. Kaya lang medyo mahiyain ka, 'di ba? So yun yung pumipigil sa iyo in achieving your potential. Lalo na kung may mga kasabayan ka, nakilala mo, nagsimula sila, hindi sila nahiya. And eventually ngayon maganda na yung buhay nila, like nagbago totally yung lifestyle nila. So I think that is your opportunity right now na ma-enlighten sa mga bagay na kaya mo pang gawin nang hindi mo iniisip yung sinasabi ng ibang tao sa'yo. Yung opinion ng ibang tao sa'yo. Kasi yung iba sabihin, you're so cringe. Ang cringe naman yung ginagawa mo. Pero,
'Di ba? Ano nang ambag nila sa buhay mo? Bakit mayroon silang kapangyarihan na pigilan ka sa mga ideas mo, 'di ba? You are letting them to control your decisions dahil sa kanilang mga komento, 'di ba? Which is hindi naman sila parte ng buhay mo, 'di ba? Bakit kailangan ka maapektuhan? So I see you that you are finally coming out of your shell, hindi ka na nahihiya, mas malakas na yung tiwala mo sa sarili mo, you are more confident. And then your blessing is the Ten of Wands. Busy. Magiging busy ka. I think meron ka ring isasalba, no? As a blessing, ito yung tipong akala mo mawawala na sa'yo, pero maisasalba mo pa pala. Okay? So, for some of you, iba-iba to, no? This can be your health. This can be a possession. Let's say, yung sasakyan mo, malapit ng hatake ng bangko, pero nagawan mo ng paraan, 'di ba? So that's a blessing dahil instead na may losses ka, meron kang na-retain. Although wala kang na-gain, pero you retained something na hindi mo siya napakawalan or hindi siya nawala sa buhay mo. Okay, so let's see what else, Taurus. Yang. Oh, this is about action. Inspired actions. I feel like you are inspired ngayong December 16 to 31 to start new things, to take some risks. Ayan, oh, you are going the distance. Grabe. Grabe yung effort mo ngayon para makuha yung mga goals mo. Yung iba sa inyo naghahabol. Oo, may hinahabol kayong target na sales or target income or outcome sa mga projects ninyo, and you're going to be very blessed ngayong second half ng December. So claim that blessing. So let's see the money, career, finances, energies for you, Taurus. Money, career, finances for Taurus. Watch out dahil maaring meron dyan na naiinggit sa trabaho mo or sa business mo or yung mga tao na nakamatsyag sa ginagawa mo. Okay? Mag-ingat sa mga evil eyes. You also have Eureka. So, meron kang bright idea. Okay? Meron kang creative idea na pwede mo siyang pagkakitaan, gawing trabaho or any form of source of income. Kaya lang, no, maging maingat sa mga taong pagsasabihan mo na to, lalo na kung idea pa lang, kasi pwedeng manakaw yung idea mo. Oo, na si tipong idea mo siya, na example, gusto mong gawin tong negosyo na to, tapos naikwento mo sa kaibigan mo. Tapos binigyan mo siya ng idea. Ang nangyari, nauna pa siyang gawin yung idea mo. 'Di ba? So, pay attention dyan sa mga ganyan. Keep it to yourself kapag idea pa lang. Okay? So, sa love life, let's see, you have honesty and reconciliation. So, yung iba sa inyo, you might be reconciling, reconnecting a relationship connection with someone. Oo, na sa tingin mo, bibigyan mo ng chance kasi sa tingin mo, valid yung reason niya kung bakit niya nagawa yun or bakit kayo nagka-problema or nagka-conflict. So, this can be romantic relationship, sa family, or sa friends, no? Just take what resonates. Pagkakaayos, pagbabate. Changes in your life. Ayan, merong major change for you. Protection from a powerful friend. So, yung iba sa inyo, meron kayong kaibigan na andyan to guide you, to protect you, ipaglaban ka. So, that is good kasi siya ay loyal sa'yo. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na huwag yung hayaan na maapektuhan kayo ng mga taong haters nyo. Yung mga bashers, ganyan. Or mga taong hindi naniniwala sa kakayanan nyo. Because you know yourself better. Alam nyo yung kakayanan nyo. So, you have to be confident. Be confident with what you can.
Mirror, treat your body like the palace it is. Yes, I think you will focus on taking care of yourself more, loving yourself more. May mga actions kang gagawin para mas mapabuti ang iyong sarili, especially your body, no? May mga healthy habits ka rin na sisimulan during this time. So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye.